morning po mga kapatid dito po. So, let us bow our head, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this opportunity. Oh Lord, we thank you, Lord, for giving me good health, Lord, especially yung cup ko, Lord, na naranasan ko ngayon, Lord. I pray, Lord, na I pray total healing upon me, oh Lord. Lord, whatever sins that I have committed, oh Lord, forgive me, Lord, so that I can share the word that you want, oh Lord. Thank you, Lord, for my brother and sister who are here. Thank you, Lord, for the prayer that Pastor Felix has pray, oh Lord. I pray, Lord, that we will continue, Lord, to serve you, Lord, kahit ano man mangyari, O Lord. Lord, thank you, Lord, for the wisdom and knowledge, O Lord, na ibibigay nyo, Lord. Gamitin nyo lang po ako, Lord, to be a mouthpiece as you want, O Lord. Thank you, Lord, for blessing us always, O Lord. Thank you, Lord, for this morning na nakagising kami, Lord, safe and sound, Lord. Buhay pa rin, O Lord. Thank you, Lord, for the opportunity you have given us, O Lord. Thank you, Father. In this, Lord, we give you praise and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, pasensya lang kung mamawala ang boses ko o mag-uubo ako. Praise God. So, ang i-share ko is about warning against drifting away from God's presence. So, may mga warning tayo, no? Minsan hindi natin alam na yung pala, yung buhay natin, minsan akala natin na align na tayo sa Diyos. Pero hindi natin alam, may sometimes dahan-dahan lumalayo. So, ang text ko is in Hebrew chapter 2 verse 1. Sabi niya to, we must pay more carefully attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. So, binibigyan tayo ng babala ng Diyos na we must always be carefully attention. So, what do you mean about drifting away? It means to move away slowly from something often used in figurative context. So, ano po ibig sabihin din ng figurative? It means that often describes relationship or connection that have gradually weakened or become distance over time. So, ibig sabihin yun, relationship natin sa Diyos, kung nag-drift away tayo, dahan-dahan lumalayo. So, in this passage, it reminds us na we must activate or remind us to be attentive to the gospel of God. So maging attentive tayo, carefully attentive tayo sa word of God, sa gospel, so that hindi tayo mag-drift away. Sometimes may mga things na dumadating sa buhay natin, minsan na nakakalimutan natin na lumalayo na pala tayo sa align ng Diyos. So therefore, we must pay much closer attention to what we have heard and learned from the Bible as daily we read. So as we read daily, we must dapat tayo maging attentive. Kasi mas lalo tayo nagbabasa ng everyday, mas lalo tayo naging strong. Yung faith natin maging fully strong, at alam natin yun, we trust the Lord, no? Kasi kung hindi man tayo daily nagbabasa, madali tayo dahan-dahan nawawala sa align ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa buhay natin. So, spiritual drift is like a boat without an anchor that moves us away from God's truth. So, parang kung ang isang barko, no, kung magdadunk sa pier, kailangan nila ibaba yung anchor. Yung anchor, ibig sabihin yung anchor, pagbaba nila, yung boat hindi po nag-move. So, maging steady siya. Pareho lang din sa atin. Ang anchor natin is the Word of God, is Jesus. Kung wala tayong Word of God, madali tayo madala sa mga distraction, sa mga madali tayo ma-discourage, madali tayo yun sa mga challenges na dumadating sa buhay natin, mga problema natin, madali tayo
sasabay at mawawala sa line ng Diyos. So, what are the causes that sa atin sa buhay na causes that grip us away from God? May mga causes, some causes, so medyo kunti lang po to, pero may mga causes na why we Christian o Christian na minsan nawawala sa Diyos, nawawala sa purpose sa buhay, sa will ng Diyos, no? It's because not attending regular Sunday service. Kasi pag nag-attend tayo every Sunday, marami tayo mga word of God na marinig at saka mga advices, no, mga preaching ng word of God that will grow our spiritual life. A lack of prayer, minsan yung prayer life natin nakukulang. Mas marami pa sa mga bagay-bagay na busy tayo dito sa bahay. No time to read the word of God. Yes, yan, walang time. Minsan, ito lang oras, ito lang. Tapos wala na. Gawa na dito sa bahay. No fellowship with fellow Christian. Kasi kung meron tayong fellowship with other Christian, no, body of Christ, ang ganda, marami tayo makukuha sa kanila kasi ibang denomination. Pareho sa amin dito sa Zamboanga, we have the Jesus Reign Harmonia Intercessor. Every Thursday yan. Thursday. So, the body of Christ, yung mga ibang denomination, sabay-sabay, every Thursday, nagpe-pray. Not only we pray for the church, we pray all sa Israel, sa Philippines, sa mga government, sa mga problema nakikita natin, we intercede. So nakikita natin na naging mas lalo naging closer tayo sa Lord at naging malayo tayo sa mga things that hindi po karapat-dapat na magiging grip, no, maging problema na maglalayo tayo sa purpose ng Diyos sa buhay natin. So meron din ang worldly influence. Yun, worldly influence, worldly materials, yun mga may gusto natin. Pareho sinabi ni teaching kahapon, we must be contented what God has given us, no? Maging kontento tayo sa binigay ng Diyos sa atin. Huwag tayo, may gusto tayo, kahit walang pera, mangungutang. So, parang nandoon na tayo sa mga worldly things. We want worldly things. Nakalimutan natin ang Diyos. So, doon, na dahan-dahan, kinukuha yung presensya natin, yung isip natin na nakapokus tayo sa Diyos, pero kinukuha na dahan-dahan, kinukuha sa atin dahil sa things of this world, no? Pleasure, yung gusto natin na mga party lang, party kasama ng mga hindi Christian. It's okay na party na kasama natin fellow Christian sa church, no, may mga party na kasama natin mga brother and sister natin. Yun usapan pang Diyos. Pero kung pleasure with other people outside the churches, dami mo maririnig na worldly things, worldly mga may chika-chika na, chismis-chismis. So doon naging minsan nakakasakay tayo, nakikisama tayo. So, palagi mag-avoid tayo na kung kasama natin yung mga friends natin that is not Christian, maging aware tayo sa mga kwento, no? Para hindi tayo maging part sa mga things of this world. Meron din yun an unforgiving spirit, unforgive sin. Yung sin na tinatago natin, hindi natin nilalabas. Hidden sin. Hidden sin separate us from the relation of our God. Kung meron tayong kasalanan nakatago, hanggang ngayon hindi pa lumalabas, it hinder us in a relationship with the Lord. No, si Lord lang may alam niyan. Then we have the busyness. Yung busy tayo. Una yung things of this world done to the Lord. Hindi natin pinaprioritize si Lord, especially pagdating ng Sunday. Busy ako sa negosyo, busy ako dito. Pero
nakalimutan na natin ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng blessing. So, in our busyness, lumalayo tayo sa presensya ng Diyos. So, careful tayo. So, kung busy tayo, be careful. Isipin natin, i-prioritize din ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kahit busy tayo, may ginagawa tayo. Ang isip natin, ang focus natin, nasa Diyos pa rin. Ano man ginagawa natin, ang focus natin sa Diyos pa rin. Kasi when we are busy, minsan nakakalimutan na natin na ang Diyos pala ang nagbibigay sa atin sa lahat ng blessing sa buhay natin. Hindi yung tao o yung business natin ang nagbibigay ng blessing. It is comes from the Lord. So always remember, give time. Sabi nga niya na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek the Lord first in everything. Kung meron man tayo mga negosyo, may gagawin tayo in the morning, unahin natin ang Diyos. Pareho nito. Unahin natin ang Diyos at lahat ng kailangan natin, alam natin, ibibigay ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat posible. Sa atin lang po ang imposible. Praise God. There are some points na maging points that we will not drift away from the presence of our God. So may mga points na hindi tayo mag-drift away. So one is pay closer attention to the gospel. Regular reading to the word of God. So sabi nga sa Hebrew 2:1, we must pay more carefully attention therefore to what we have heard so that we will not drift away. So ibig sabihin, pay attention palagi sa word of God. Kung ano narinig natin sa preaching o ano binabasa natin, dapat pay attention carefully. Kung hindi man natin maintindihan, pray to the Lord. Sabi natin, ipag-pray natin na maintindihan natin. Kasi sometimes may mga word na hindi natin maintindihan sa Bible if we will not ask the help of the Lord of the Holy Spirit. So, dapat maging attentive tayo sa tinuturo sa atin ng Diyos. Give time in prayer and have time to have fellowship with other believers. So, bigyan natin oras sa panalangin at have a fellowship with one another. Pareho ginagawa natin pag Sunday, we go there we go to church, not we are kailangan, pero we go to church because we love the Lord. We love our fellow brother and sister to have fellowship, to share the word of God, sharing experience, testimony, ipag-pray. So as we go on, no, yung life natin na being minsan down, may nag-encourage sa atin na fellow brother and sister in the Lord. So constant communication with the Lord and time to have fellowship with believer will keep us spiritually strong. Po, minsan sa mga kapatiran natin na advices, binibigyan tayo ng mga spiritual advices, binibigyan tayo ng spiritual strong. At ang sa pagbabasa natin, constant basa natin sa Word of God will give us, will grow stronger yung spiritual life natin. Avoid self-desire that will bring you to destruction. Yung self-centeredness, ako na. Self-desire, no? Sabi gani, be contented what God has given us. Sabi niya, but put your mindset in godly things so that it will not lead you away from God. So, mindset natin will be always godly, hindi worldly, godly po. Romans 12:2 sinabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind, then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will. So, ang sinasabi sa atin na, do not conform to this world. Ang daming temptation dito sa mundo. Pero, always be with the Lord. Sabi niya, let your mindset be focused in godly things, hindi worldly things. Meron man tayo mga desire, meron tayo mga prayer na we want this, but put it in prayer.
ibigay natin sa Diyos lahat ng kagustuhan natin in God's time. The Lord answers prayer in a perfect time. Hindi po nagbibigay ng Diyos ng bigla-biglang answer, then sa pagdating at the end, hindi pala yung tama. Tayo lang pala gumawa ng desisyon. Hindi pa natin hinintay yung perfect time. So sometimes we fail to follow God wants us. So avoid self-center, avoid yung decision na tayo lang, no? Dahil alam natin kaya, tayo dahil matalino. No, always put kung may mga self-desire tayo, surrender, commit it to the Lord. Dahil in everything that our plan is perfect when God is in our plan. So, always remember to be, ang mindset natin palagi na sa Diyos. So, regular reading the Word of God. Regular reading of the Word of God maintains good relationship with the Lord, and we will go more spiritual. Our spiritual life will be mas lalong tatatag. So, dedicate ourselves to read and meditate the Word of God. Bigyan natin oras, dedicate our time with the Lord, reading the Word of God, no? Kaysa things of this world. Sabi nga ni sa Joshua 1:8, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosper and successful. So, ibig sabihin, kung susunod tayo palagi sa Diyos, kung ano man ang mga desire natin, ano man mga prayer request natin, it will prosper and be successful. May mga tao, nagdesisyon sa kanila lang, at the end, walang successful because sa kanila yun, hindi galing sa Diyos. So always, regular reading the Word of God, prayer, avoid self-centered, self-desire, palagi kasama ang Diyos, be prayerful, then align your heart in God's promises. Yung heart natin, yung sarili natin, always focus in the Lord. Kung ano man ang kagustuhan natin, kung ano man ang prayer request natin, kung ano man mga desire natin, we must be aligned in God's will, no? Always remember if you feel drained or drifting away, remember God's promises to us believer. Minsan dumadaan din niya sa buhay natin. Ako as a believer of Christ, minsan ganun din ako, na-drain siguro, pagod sa, minsan may mga iniisip, but I always see to it na babalik ako, hindi ako aagad na discourage o mawala sa align ng Diyos. I always remember agad sa mga promises na binigay ng Diyos, sa mga blessing na natatanggap namin sa Diyos. So, babalik agad. Kasi meron talaga na sa ating life na minsan tayo na drain, especially kung sa ministry na medyo napagod tayo, minsan yun minsan di natin na magawa yung gusto natin. Minsan na-drain tayo, pero always remember na may mga promise si Lord, no, na sa ating buhay, na sinabi niya sa Deuteronomy 31:6, sabi niya, be strong and be courage. Do not be afraid to terrify because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Palagi, I always remember this word, no? The Lord will never leave me nor forsake us. So, continue lang tayo. Kahit ano man dumadating, minsan na-drain tayo, minsan tayo na-discourage, but always focus to the Lord, na yun sa mga promises na binigay ng Diyos sa buhay natin. So, in application, we must encourage one another to pray, read the Word of God, obey to God, and follow His command. Yun, i-apply natin yan, no?
We must encourage one another. Yung kapatiran natin, minsan nakikita natin, akala natin okay lang yung kapatiran natin. Hindi natin alam, may dinadala na kabigatan sa puso. So, tap them with your love. Pakita niyo ang pagmamahal sa kanila so that ma-encourage sila na may nagmamahal pa rin pala sa kanila, may nag-a-advise pa rin sa kanila. Pray for them, no? Pray for them, then share the word of God na maging open kung meron man problema. I-share mo sa kanila yung good experience about the Lord, the blessing that God has given us. Ganon kasimple na para yung mga kapatiran natin hindi din mag-drift away o akala nila wala na silang pag-asa. So we must encourage them and pray for them. Turuan natin sila magbasa ng Word of God, to be obedient and follow the command of God. So as a conclusion, we must also be obedient, attentive, and trustworthy. We must encourage others through the Word of God. Lack of prayer, reading the Word of God, can easily drift away in the line of God's purpose. We must diligently remain in our faith strong and trust in God. So, as in conclusion, palagi natin isipin that God is with us. The Lord will never leave us nor forsake us. Just go on. Kahit na ano man dumating sa buhay natin, mga challenges, trial, discouragement, just go on. Kasi as He has promised that He will never leave us nor forsake us. Pero kung lalayo tayo, mas lalong mawala tayo sa line ng Diyos, sa line ng Diyos, yun madali tayo mawala at doon maging sabi natin maging hindi na tayo naging nawawala tayo sa presensya ng Diyos pag hindi natin sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. So I praise God for this word na binigay sa atin ng Diyos. I pray and thank the Lord na binigyan na din ako ng boses ng okay, kahit na alam ko kailangan gawin ng binigay ng Diyos. So, thank you po sa lahat na kinig. So, let us bow our head, let us pray. Heavenly Father, Lord, continue, Lord, to be with us, O Lord. Whatever ano man mga na plano namin sa buhay namin, Lord, binibigay namin to sa inyo, Lord. Lord, na samahan niyo kami palagi, O Lord, na maging faithful, O Lord, maging ano man ang mga desire namin, we will always be in our mindset na godly things that you will be with us, O Lord. Susunod kami sa lahat ng bagay na gusto niyo, Lord, so that we will not be gripped away in your presence, O Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord. Thank you, Lord, for the knowledge and wisdom na binigay niyo sa akin, Lord. Thank you, Lord, for the total healing, Lord, sa ubo ko at sa nararamdaman ko ngayon, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord, continue to bless my brother and sister, O Lord, nandito sa Don't Watch Prayer, Lord. Bless them, O Lord, that we will continue to serve you, Lord, until you come, O Lord. Sabay-sabay kami, Lord, na in times na you will come, sabay-sabay kami pupunta dyan, O Lord. Thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for the opportunity. Thank you, Lord, for your loving kindness and the blessing that you have given us always, O Lord. Protection, good health, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Thank you for everything, Lord. In this, Lord, I give you praise and honor and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Good morning po sa lahat.